Module number 8, trading plan. Okay, guys, dito, syempre, kapag natuto na tayo mag-trade, and then gagawa tayo ng trading plan, tapos, yun yung susundin natin. Sabi nga, plan your trade, and then trade your plan. Para mga teacher lang yan, bago sila mag-start ng klase, meron yan mga lesson plan na sinusunod. Okay, so ngayon, ang isi-share ko sa inyo, ano ba yung ginagawa ko bago ako mag-trade muna. Syempre, check the news. Napaka-importante, alam mo yung news. Merong news na darating kasi dyan nagkakaroon ng biglaang galaw ng market. Okay? And then, charting. Pagkatapos ko mag-check ng news, charting na ako, mag-analyze na ako, ano ba yung directional bias. And then, syempre, i-apply ko yung risk appetite ko. Then, yung strategy na gagamitin ko. Okay? So, actually, meron akong inihanda sa inyo. Isinama ko na dun sa notes nyo. Okay? So, pakita ko lang. Ayan guys, ito yung notes nyo, di ba? Kasama dun sa mga video, mga indicator na ibibigay ko sa inyo. So, ito guys, trading plan. Ito yung susundin natin. Okay, check the news. Ang ginagawa ko rito guys, meron akong ginagamit na desktop notification. Okay, pwede nyong gawin din to, gayahin din ito guys. So, pakita ko lang sa inyo. Ayan guys, so ito yung desktop notification na ginagamit ko. Bago ako mag-start mag-trade, Sunday pa lang inihanda ko guys, pumupunta ako sa forexfactory.com, tapos inire-record ko yung buong news ng week na yan. So halimbawa guys, kunin natin yung next week. Okay, so from December 26 to December 30. Okay, and then apply. So ito guys, ang gagawin ko, ang kukunin ko lang yung may mga high impact news. Okay, at saka yung medium impact. So 26 wala namang high impact. Ito BOJ, pero wala namang oras. So punta tayo dito, December 29 na. So ito na yung i-record ko, December 29, kasi dito mayroong medium impact. So kakopy ko lang yan. Okay, and then punta ako sa desktop notification ko. Click new task, tapos ipipaste ko na dyan. And then, i-record ko yung oras at saka yung araw. So, click mo lang tong define. Tapos, dito, December 29, diba? And then, ang oras niya is 9:30 p.m. So, mag-adjust lang tayo ng 15 minutes. So, ilalagay ko rito is 9:15. Ayan. And then, save. Okay? So, ayan guys. Ibig sabihin, by December 29, ng 9:15, magno-notify siya sa akin every 5 minutes na merong news ng 9:30 p.m. Okay? So, ganun lang, ganun lang kasimple. Una, i-download nyo muna itong desktop notification na to. So, paano? I-search natin sa Google. Okay? Type nyo lang task desktop reminder. Okay? And then, enter. Tapos, ito, hanapin nyo lang guys. Ayan. So, ito, testing natin to. So, ayan na siya guys. So, desktop reminder. So, ito yung gamit ko, Ayan. Download nyo lang para may magamit din kayo, and then, i-notify kayo kapag may mga darating na news. Alright? So, tuloy natin. Okay. So, after nyo mag-check ng news, kung nakita nyo wala namang news or mamaya pa yung news, at least alam nyo, kung anong oras magkakaroon ng volatility or impact sa market. Yung biglaang galaw, yung umakit or bumabagsak yung market. Okay? Pagkatapos nun, punta na kayo sa chart, and then mag-analyze na tayo ano ba yung trend, ano ba yung directional bias. Okay? So, punta tayo sa charting. So, ayan, ang gagawin nyo guys, bago kayo mag-position, ako ang ginagawa ko, chinecheck ko muna ano ba yung directional bias, uptrend ba or downtrend. From higher time frame, chinecheck ko muna to lower time frame. So, punta muna ako sa 1 month. Dito, ang analyze ko rito, ang market is pataas siya. And then, punta ako week 1. Based on the market structure, packet pa din siya. Okay. So, punta ako ng day 1. So, dito, okay, packet pa rin naman siya. Yan, kung mapapansin nyo, hindi niya nabibreak yung previous low. Tapos, ito, ayan, possible puntahan niya yung next resistance level.
Okay, H4, punta ako H4. Ayan, so uptrend pa rin. Obviously, ang market uptrend pa rin. So, punta ako ng H1. Okay, pataas pa din siya. Ayan, kung mapapansin nyo, M30. So, M30. Pataas pa din. Okay, so M15. Ibig sabihin guys, ang market is uptrend. So, ang directional bias ko, uptrend siya. So, magbabay tayo kay Euro NCD. Okay? Pero bago yun, check natin. Okay, anong sabi? Third step na gagawin mo, calculate your risk based on your risk appetite. Diba, meron tayong 95 rule risk appetite or 5% lang yung maximum na i-expose natin sa market. Okay? So, third step na gagawin natin, yung risk appetite, magpo-position na tayo. Nag-analyze tayo ng market. Ang directional bias is uptrend, so magbabay tayo. Okay? So, kung magbabay tayo dito, kukunin natin muna yung first level of resistance and second level of resistance. Then, first level of support and second level of support. Okay? And then, susukatin natin yung risk natin. Kung magbabay tayo dito, ibig sabihin, kailangan ng market umakyat para tayo mag-profit. Pero kung mag-against sa atin yung position natin, bumagsak, so, doon tayo naglalagay ng stop loss, di ba? So, kung ito yung first level of support, ibig sabihin ang market, pwede siyang bumagsak hanggang dito and then umakyat ulit. Or, kung ito yung current price, pwede niyang abutin muna yung resistance level, tapos babagsak siya rito, and then at saka siya akyat ulit. Okay? Analyze natin. Ayan. So, ibig sabihin, kung ito yung current price, pwede siyang umakit hanggang dito and then babagsak siya hanggang dito, or pwede hanggang dito pa siya bumagsak. Yan, at saka lang siya akit dito. And then kung mabreak niya yan, akit siya hanggang dito. Okay, so dito muna. Dito muna pala. Okay, tapos pwede siyang umakit hanggang dito. Okay, so ganyan tayo mag-analyze, Ngayon, kukunin natin yung stop loss. Ang stop loss natin, kung ito yung first level of support, nakabay tayo. So, ang stop loss natin is, siguro sagad natin hanggang dito. Yan, ito yung ating stop loss kasi baka i-respect niya itong support level na to. Okay, so merong support level dito. So, baka i-respect niya to, bumagsak siya hanggang dito at saka lang siya umakyat. Okay, so from current price nandito, sukatin natin. Ang stop loss natin nandito at 20 pip. Okay, so mababa yan, 20 pip. Okay lang yan, tama-tama. So 20 pip. So compute nyo lang dun sa last module natin, tinuro ko sa inyo yung lot sizing, risk management. Ngayon, dito nagawa na natin, na-compute na natin yung risk appetite. And then, next trading plan, anong gagawin natin? So, bal tayo dito. Okay, and then apply your strategy. Pwede ka na mag-position dito, which is 20 pip yung stop loss mo, or pwede ka maglagay dito ng pending order na buy limit. Okay? So, ayun guys, and then yung mga rules, huwag natin kakalimutan. Anong sabi rito? Do not exceed your risk appetite to 5%. Ibig sabihin guys, hanggang 5% lang max, yung pwede mo i-expose sa market. Kung $100 capital ka lang, so $5 lang yung iti-trade mo. Okay? Sumunod, always put stop loss and take profit. Napaka-importante ito. Ito yung isa sa wag nyong kalilimutan. Lagi maglagay ng stop loss para may ceiling. Para masunod yung risk appetite nyo. Hanggang dun lang yung pwedeng matalo sa inyo. Okay? And then, syempre, yung check na news. Ito. Which is, gawin nyo ito, mag-download kayo para nanonotify kayo, So, hindi nyo nakakaligtaan, meron palang news, bigla palang gagalaw yung market. So, aware kayo, nakahanda kayo, pwede nyo agad i-adjust yung stop loss nyo, or pwede nyo pa mas dagdagan yung take profit nyo. Okay? So, trade your plan and plan your trade. Ayan guys, recap lang tayo. Trading plan, una nyong gagawin, mag-check kayo ng news, or again, mag-download kayo ng desktop notification reminder
And then punta kayo ng chart, check nyo yung directional bias, uptrend ba o downtrend. And then how much your risk appetite, and then proper strategy. Alright, so ayan guys, ayan na po yung kabuang module natin from 1 to 8. At sana marami kayo natutunan. At napaka-importante as a trader pa rin yung discipline, ano? And then yung emotion, kaya nyo kontrolin. Tatlo lang naman yan. Revenge, fear, at saka yung greedy. Okay? So, iwasan nyo yung tatlo na yan. Pero kung meron naman kayong stop loss saka take profit, yun na yun. Kaya nyo na makontrol yung emotion nyo. Okay, good luck sa inyo. And this is Coach Sherwin. Message nyo ko, nandun sa notes nyo, nandun din po yung Facebook ko. So, kita-kits tayo and bye-bye.